Hello guys! Ayan, good morning! Ayan, so for today's vlog is ipapakita ko kung ano yung expected nyo bang mga trabaho dito sa Hong Kong pagdating nyo sa Hong Kong. So, ibang-iba po yung setup ng settings dito sa ibang bansa at sa setup sa ating bansa kapag tayo ay gumigising ng umaga. So, katatapos ko na pong bumangon and then, ayan, luckily walang maamo ko kaya nakapag-vlog ako at naghilamos ng aking mukha and then nag-yes. Sa umaga, syempre, paggising ko, babangon na ako dito sa aking higaan. So, ito nga pala yung aking higaan. So, mostly guys, pagbangon ko agad-agad kasi is exacto kasi na 7 o'clock. Hindi ko na muna natitiklop tong higaan ko. So, agad-agad akong bumababa. And then, diretso ko sa kusina para i-prepare yung kanilang breakfast. Ayan. So, prepare na rin ako ng breakfast ng mga bata at kumain na sila. So, hindi ko na na-videohan yung pag-prepare ko ng kanilang pagkain sa umaga. So, mostly lang kinakain nila is sila kumakain ng heavy meal. Kumakain po sila ng bread o kaya yung mga madaling i-prepare sa umaga. So, prepare ko po yung bag nila. Chinecheck ko kung lahat kompleto and then sapatos, uniform, hanggang sa buhok, inaayos ko. Ako na rin yung nag-aayos ng buhok kasi nakahiga pa yung aking amo. And then, guys, ayan, pagkatapos naman is meron lang ako natitirang 10 to 15 minutes na aking breakfast. So, kakain muna ako. Ayan, at mag-breakfast. Ayan, habang kumakain naman ng mga alaga ko. So, magtitimpla muna ako ng breakfast ko. Ayun yun, magtitimpla muna ako ng aking kape. Ayan. Tara at mag-breakfast muna bago ang lahat-lahat. So sa umaga guys, mostly ang aking pong breakfast is allowed naman po akong kumain ng gusto kong kainin. But then, mas maganda naman na parehas lang yung hahain ko sa mga amo ko sa kakainin ko. So, ayan guys, anything na gusto kong kainin naman is nakakain ko. So, pwede akong magtimpla ng kape, ng milk tea, at depende naman sa aking gusto. And then sa umaga is mostly kumakain lang ako ng tinapay. And mostly naman dito is kahit na Chinese or Western is hindi po sila kumakain ng kanin. Tinapay at fruits at yung mga madadaling ihain lamang po ang sineserve sa umaga. Guys, so nakaprepare ako ng breakfast ko habang kumakain yung mga alaga ko doon. So, kakain muna ako. So, sa umaga is tinapay at saka milk tea or tubig. Ayan. So, nabuhay naman ako na walang kanin. So, okay lang yan. 2 piraso ng tinapay o kaya fruits. Ayan. And yun guys. And then luckily, hindi naman ako limitado sa pagkain dito. Pero hindi kita sa katawan ko. Hindi kita sa ebidensya na matakaw ako. No? So, hindi talaga ako matakaw. So, open ako sa pagkain. And sa akin po yung binibigay yung trust kung ano yung iluluto ko sa umaga, sa tanghalian at sa gabi. So yun guys, bago ako magtrabaho is kailangan naman kumain muna tayo. So, thanks God at nakapag-breakfast na ako. And then, ngayon naman is hinahatid ko na po sa school pagkatapos po ng breakfast. Itong 2 kong alaga. Pero kung minsan, ang magulang naman ang naghahatid, yung amo kong babae. So, malapit lang po ang school dito sa bahay. So, nilalakad na namin iyon at hindi na kami sumasakay ng bus. So guys, pagkatapos naman ng pag-prepare ko ng breakfast nila sa umaga at paghatid ko sa mga bata sa school and then, ayan, lilinisin ko naman yung kanilang kwarto ng aking mga amo. So kailangan ayusin ko tong bed nila. Ayan. So every Sabado, weekly lang ako nagba-vacuum guys, na binabacuum itong room kasi nga dito ang opisina ng aking amo na lalaki, stay home siya. So kailangan i-vacuum ko to every weekly. So ginagawa ko is everyday lang is walis-walis lang muna and then punas-punas.
Ayan, so tapos na ako nagwalis dito sa room at nagtiklop ng kanilang higaan. And dito naman sa paglilinis ng bintana. Heto guys, yung nasa contract natin na hindi tayo obliged or hindi tayo forced na maglinis ng bintana. Importante is malinis po yung sa loob. Ayan, so ayan, lilinisin ko tong bintana at papakita ko sa inyo kung paano ko nililinis ang bintana. So itong klase ng bintana is meron po kasi siyang railings. Yung ito, yung ganito. Kaya safe po siya. Ito, yung parang barikada, kaya hindi ka mahuhulog. So may mga bintana na open lang siya, walang railings, yun yung napakadelikado. Ayan, so linis muna ako ng bintana. Kung makikita nyo guys dito sa bintana is, ayan, mataas-taas po yung ano dito. Kaya kailangan pong mag-ingat tayo. So ito yung sa baba. Ayan, so nasa 9th floor po ako. And ito yung mga kapitbahay ko sa labas. Kaya kung maglinis po ng bintana is, kailangan lang pong mag-ingat kasi matataas po yung mga gusali dito. So ayan. Guys, so tapos na ako sa bintana. Kung mapapansin niyo po is napakabilis kong maglinis. Kasi nga hinahabol ko po yung oras. Kasi after days linis ko is magluluto na naman ako para sa lunch ng maliit sa alaga ko bago siya dumating dito sa bahay. So tara naman sa paglilinis sa CR, sa isang CR. So bago ako magmamap is kailangan nakapagpunas na ako, nakapagwalis na ako, and then maglinis ng CR. So mamaya-maya, bago ako maglinis ng CR, matapos ko lahat ng punas-punas po dyan para hindi malikabok is maglilinis muna ako ng CR and then magluluto. Okay, so tara, samahan niyo po ako maglinis ng kubeta. Dito sa toilet guys is mabilisan lang ako maglinis kasi nga habol ako sa oras everyday na ginagawa ko. So ang inuuna ko is inuuna ko muna tong salamin dahil mas malinis ito, and dalawa po yung towel na ginagamit ko. So ito yung brown at blue. So itong blue is pamunas ko pagkatapos, and then itong brown is sa mga marurumi, like for sa bowl, dito sa may sink, anyan, and then dun sa may tub. So dalawa yung ginagamit ko towel. Ayan, so unahin ko munang lilinisin dito dahil ito yung malinis, and then susunod itong kanilang tub, and then susunod itong toilet bowl, and then ayan, so hindi muna ako magmamap dito sa floor dahil kailangan ko muna yung map sa mga kwarto, kasi pag nilinis ko at ninap ko dito sa floor is makakalanghap po yung map ko ng marami. So tinatapos ko muna lahat bago ako magmap dito sa CR. So kailangan i-map ko muna yung rooms nila, sa kitchen, sa salas, bago ako magmap dito sa may CR. So tara guys, maglilinis muna ako ng toilet. So unahin ko muna dito sa may sink at mga bintana. Guys, dito naman ako sa kabila pagkatapos sa room ng aking mga boss. So kailangan kong maglinis din ng bintana, ayusin ng bed, ayan, magtiklop ng damit, ang magwalis muna dito. Hindi muna ako magba-vacuum dahil weekly lang po ako nagba-vacuum kasi maingay.
makikita nyo guys, madumi na tong filter ng aircon. So, tinanggal ko na tong filter niya. Yan, dami alikabok. Yan, so lilinisan ko naman to. So, itong aircon is every month. But for now is, pinakita ko lang po kung paano linisin yung aircon. Ayan, tanggalin po yung filter. And then, supposed to be, ibabacuum ko yung aircon para matanggal yung kanyang alikabok sa loob. Ayan, so lilinisin ko muna ito. So, bali, dalawa po yung toilet dito. So, itong toilet ko na to is mamaya ko na lilinisin. So, ito po yung toilet ko guys. Kasi dalawa po yung toilet dito. Last po ito. So, dahil room pa lang yung nakatapos ko is doon naman ako sa living room. So, lilinisin ko muna yung living room. And then after that, dito sa toilet, and then magmamap na ako, and then pupunta ako sa kusina para mag-prepare ng pang-lunch ng alaga ko. So actually doon sa kusina is kanina is winalisan ko na. So doon muna ako sa living room. So guys, dito guys, ang labahin is madali lang, hindi nagkukusot. So depende po yun sa employer kung ano yung ipapalaban niya, ang mga damit, kung ipapakusot niya or washing machine niya. So kanina habang naglilinis po ako is nagsalang na ako ng mga damit at naglaban na rin ako. So after ng paglilinis ko sakto naman, natapos na yung labahin ko. Ngayon isasampay ko naman sila para ma-dry sila at para kinabukasan may mga tuyo na silang damit. Yan, so, kunti lang pumilabahan ko ngayon. So, yan guys. So, every time na magtrabaho tayo, maglinis tayo, is ginagamit natin ang ating kamay. So, that's why, lalo-lalo sa mga malalakas na beach, gumamit po tayo ng gloves. Ayan, para ma-protection na po yung mga kamay natin at hindi ito masira or scars. Kasi minsan na-allergy po tayo sa mga sabon. Kasi malalakas po yung mga sabon nila dito. So, magsasampay muna ako guys, bago ako mag-prepare ng pagkain ng alaga ko kasi mag-aalas 12 na. So susunduin ko pa siya sa school around 12:30. Yes, 12:30 kasi alauna siya lalabas. Ayan, so kailangan bago siya dumating ng school is nakapagluto na ako ng kanyang pagkain. So actually dalawa sila, yung alaga kong malaki is nasa school, doon na po siya sa school kumakain. So yung malit na lang ang aking obligasyon pag ganitong tanghali. So magsasampay muna tayo ng damit. Kaya nga pala guys, ang setup po dito sa Hong Kong is huwag kayong umasa na may sampayan na mahaba. So wala po silang ganito. Kasi ang mga buildings dito, mga bahay dito is mga palapalapag. So expect nyo pong pagsasampayan nyo is maliit lamang kung hindi sa labas ng bintana. Kung hindi po dito sa labas ng bintana kasi may sampayan sa labas ng bintana. Sa labas, ayan, is sa loob po ng bahay. So may mga rackers po sila na pinagsasampayan sa mga damit. So papakita ko sa inyo.
alaga ko. So, yun guys, nakatapos na akong magluto ng kanyang lunch. So, pupuntahan ko naman yung alaga ko at susunduin ko naman. So, kailangan ko na isang head niya kasi mainit-init. And then, tatandaan dito guys. So, dito guys, meron tayong ID. Ayan, pick up card. Pag i-pick up natin yung mga bata. Kasi dito yung kailangan makita yung identity. So, yun, pupunta muna ako mag-pick up na bata. And then, pagdating namin, papakainin ko siya. And then, tutulungan ko naman siya sa kanyang homework mamaya. Let's go! Fasi! Yung dalawang alaga ko. Ayun, so nakabitbit ako ng bigas. Naging na rin kami ng bigas. Pas! Baba, nagsundo. Hello! I finished Go FC Week! So, wala kasi kaming bigas. Kaya namili na ako ng bigas. Ayan, nakyat na kami. So, pagdating naman sa hapon, pagkasundo ko yung mga alaga ko is dahil pasado alas 4 na, habang nagkakaroon sila ng Zoom class sa online is magsasaing naman ako ng kanin para sa dinner sa gabi, and magluluto ako ng dinner namin. So, sa dinner is kadalasan prepare ko ang isang kanin, isang ulam na karne at isang gulay. Kung minsan naman ay nagluluto ako ng noodles, depende sa gusto ng mga bata, o kaya naman pasta, at minsan gusto nila ng western food. And may time na habang nagluluto ako or wala akong ginagawa is tinuturuan ko yung alaga ko sa kanyang assignment homework, para kukunti na lang yung gagawin ng kanyang nanay at itutulong niya sa kanyang homework sa bata. What is this called? I forgot. The teachers give their homework. Office work. This is office, and this is maybe just. Hello guys! So, paggabi na guys, and kailangan ko nang mag-ayos dito sa kusina, at napakain na rin ako sa mga bata. Ayan. Yes! So guys, tapos na ako sa lahat ng trabaho ko. Ayan, yung hanggang umaga, hanggang gabi, hanggang sa pagpapatulong ng mga alaga at pagpapakain sa kanila. So, this time, naligo naman ako. And ang oras mo natin is alas 8. So, maaga akong natatapos guys, 7:30 ganon. Pero kapag may time na hindi uuwi ng dinner, yung mga amo ko dito is alas 8 ganon. So, hindi na lumalampas ng 8:30 or 9 o'clock na pupunta ako sa bed. So yun lang guys. And then ang pahinga ko is maaga din. Saya thank you naman sa amo ko ng mabait. So guys, hindi lahat ng amo is masasama. Meron ding mga taong mabait at makakatagpo ka ng magandang amo. So ayan, let's pray lang guys. So ayan, rest time ko na. And ayan, mamaya-maya is mahihiga na rin ako sa aking bed para magpahinga.